Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July manifestation reading. Alamin po natin kung ano po naghihintay sa inyo patungkol sa mga minamanifest mo. Okay? Let's begin. But first, ihanda mo na Pisces ang yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan niyo po yan. At sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay mo kay Pisces ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, nice, nice, nice. In fairness. Siya nga pala, oh wow. Mga Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you rin po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa channel natin. And please, tulungan nyo ko. Do not skip your ads. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Swords. Naku, ikaw ay nag-manifest na sana makalarga ka na sa buhay mo. Nag-manifest ka rin na sana makawala na ako dun sa hirap, pagod, kayod, pain, hardship na ito. No? Meron kang pinagdaanan nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na medyo masakit. Talaga namang nahirapan ka doon. Or baka nga hanggang ngayon, ikaw ay rumaranas ka pa rin ng pain na yan. Pero nakita ko dito na you will move forward. You will move on. And you will see the light. You will see the progress. You will see na gumagaan na yung buhay ko. Ang kailangan ko lang bumangon talaga at sabihin sa aking sarili na hindi ako dapat maapektuhan dito. Hindi ako dapat masira dahil lang dito. Hindi ako dapat huminto ng dahil lang dito. Okay? So may power ka to change your life this month. At alam ko minamanifest mo yung pagbuti ng buhay, pagganda ng sitwasyon, lumakas ang loob mo, lumakas ang katawan mo. This is the month. So congratulations. Okay? Especially in your core energy, marami kang pinoproblema ngayon. Marami kang iniisip kung paano to, paano yun, paano ko pagkasabayin tong dalawang bagay na ito. Paano ko ibibigay itong hinihingi sa akin? Paano ko maaabot yung goal? Paano ko makikip yung bagay na matagal ko nang gustong patagalin sa buhay ko? Paano ko masusustain, no? Paano mo masusustain yung expectation ng ibang tao? Marami kang mga iniisip. Pero sabi dito, Pisces, hindi mo kailangang magpakalunod doon sa mga problema mo, no? Kayang-kaya mong lumaya sa problema, kayang-kaya mong iangat ang sarili. Minsan sa sobrang takot, sa sobrang pagod, sa sobrang heartbreak, hindi na natin makita-kita kung para saan pa ba 'tong mga nilalaban natin, 'di ba? Pero sabi dito, yung unos na 'yan, yung bagyo na 'yan, kayang-kaya mo 'yang lagpasan. You need to go out. You need to find your friends, find your family, bond with them, enjoy their company para makalusaw yan ng mga alalahanin mo. Minsan nagpa-panic attack ka na, nagkakaroon ka na ng anxiety attack, or hindi ka makatulog, 'di ba? So panahon 'to para lumaya ka diyan. Kailangan mo rin daw maghanap ng recreational things. Halimbawa, this month sisimulan mo ng mag-yoga, mag-zumba, or mag-ganchilyo, or mag-TikTok, balak mo nang sumayaw-sayaw, ganyan. Kailangan mo ng ibang bagay para makalaya ka dun sa mga bigat-bigat na ito. Kasi itong mga bagay na to, temporary problem lang yan. Kayang-kaya mo yung lagpasan. Pero dahil nga parang feeling mo end of the world na, feeling mo hindi ko na kaya, you feel like hindi ka makabangon. Pero actually, kayang-kaya mo. Nine of Swords, the Empress card. Yes, iniisip mong mabuti kung magbubunga ba yung ginagawa ko, matatapos ko ba to, mapapasa ko ba yan, ma-accomplish ko ba yun. You're anticipating so much. Meron din po sa inyo biglang dumating dito na matagal ka na nag-try para makabuo or magka-baby. Ano, merong isang specific Pisces dyan.
na patagal nang nagnanais na magka-baby pero laging hindi nabibiyayaan at sobrang painful na. Sabi dito o nakakaharang sa pagbubuntis mo ay yung sobrang stress. Sobrang negativity and stress. Nakakaapekto yan sa fertility. Hindi ako doctor, hindi ako OBGYN. Pero kitang-kita ko dito na ilayo mo ang sarili mo sa reason ng stress. Kailangan mong magpahinga, kailangan mong mag-recharge, kailangan mong hanapin yung safe space or safe way para gumaan lahat ng energy mo. Okay? Importante yan. But for others, sa mga merong inaasikaso ngayon, may binubuong papeles, dokumento, or meron ka nilalakad, binubuo. Sabi dito, huwag mong gatungan ng overthinking because kapag pinapasok mo sa isip mo yung overthinking, overanalyzing, labis-labis sa pag-iisip, walang mangyayari dyan. Walang epekto yan. Kaya please, let yourself rest, enjoy, and huwag mong isipin na hala baka matalo, hala baka masira. Hindi yan nakatulong. Panahon to para mahalin yung ginagawa mo and just relax. Everything will be fine. Okay? So mga Pisces, ano po yung mga gusto nyong i-manifest ngayon, ngayong July na ito? Nako, ito yung best time to manifest. Comment down below. Marami na po nag-comment sa akin na natupad yung kanilang minanifest sa aking comment section. Kaya gawin mo din, subukan mo. It will happen to you. Okay? In the area of what's blocking, ano po yung humaharang sa inyong manifestation? The High Priestess. Kapag hindi mo gets, kapag hindi mo naiintindihan, ayaw mong gawin. Kapag parang feeling mo, ay, parang hindi naman sigurado, ay, parang hindi ko naiintindihan yan, ayaw mong subukan. Minsan sa buhay natin, hindi mo kailangan malaman lahat. Hindi mo kailangang ma-confirm lahat ng bagay bago ka gagalaw. Minsan ang kailangan mo, sarili mo, intuition mo. Gusto mo bang gawin yon? Sigurado ka ba sa iyong sarili na parang nandoon ang amor mo? Push for it. Gawin mo siya. Manalig ka sa iyong intuition na dinadala ka niya sa karapat-dapat na ruta kahit pa wala kang kasiguraduhan. Kahit pa wala kang klarong mapanghahawakan. Because your intuition now is your power. Pinapayuhan ka rin dito na maniwala ka na may potential ka. Kasi minsan, you doubt yourself too much. You tell yourself na, ay, hindi ako para dyan, ay, hindi ako magaling, ay, hindi ako marunong, ay, hindi ako maganda, ay, hindi ako gwapo. You always stamp on yourself and you always feel so less. So ngayon, ibangon mo sarili mo, maniwala ka na kaya mo, maniwala ka na magagawa mo. Because that is the super ingredient para maabot mo yung isang bagay na kahit hindi sure, pero para sa'yo. Okay? High Priestess, meron kang the Knight of Swords. Yes, ang kalaban mo ngayon dito, yung parang aandap-andap ka, kulang ka sa galaw, kulang ka sa sigasig, na parang, ay, gusto ko yun, pero next time na lang. Ay, pwede kong gawin tong pangarap na to, pwede kong simulan to, itong planong to, kayang-kaya ko to eh. I believe in myself, parang, this is it. Pero wala kang ginagawa. Mabagal, nakatenga, walang energy. No? So yun ang dapat nating baguhin ngayon. We need to fight and make a move sa mga bagay na alam naman natin na kaya natin. Alam naman natin na posible, na pwede. No? So have energy, have this parang swift and masigasig na enerhiya mula sa iyo na gagawin ko na yan, pupuntahan ko yan, susugurin ko na yan. Para yung manifestation mo matupad. Okay? So, mga Pisces, ano po yung lucky number ninyo? Comment down below para ma-activate sa'yo tong good news na ito. At saka, kamusta ka ngayon? How's the weather sa lugar ninyo? Sa amin dito sa bintana ko, naku, napakamakulimlim, ang lakas ng hangin, parang uulan na ata. No? So, how's the weather sa lugar ninyo? In the area of what you need to do, meron kang the 9 of Cups. Alam mo na, Pisces, kapag lumalabas to sa bawat reading ko, panahon na for you to make a wish. So ngayon, close your eyes, make a wish dahil matutupad yan para sa'yo. Okay? You have 9-9 here telling you of release. Pakawalan to.
Pakawalan lahat ng heartbreak, pain, sorrow, overthinking, overanalyzing, lahat ng duda, lahat ng iniisip mong mali. Kailangan mo na maghilom dyan, pakawalan mo na yan para magkaroon ng epektibong pagbabago sa mga minamanifest mo. Okay? Nine of Cups here. Sinasabi dito na this month, salubungin mo ang wish mo. This is all about you staying true to what you want. Halimbawa, ikaw ay nasa opisina, clack, 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 clack. Talagang nagka-type ka every single day. Masakit na yung puwetan mo dahil maghapon ka sa opisina. And you feel like, hindi ito yung buhay na gusto ko. Panahon na para tumbukin ko na yung pangarap ko maging singer. No? Ito yung panahon na kikilalanin mo yung gusto ko, yung pangarap ko, yung magfulfill sa akin, yung magbibigay sa akin ng katuparan, ng contentment, ng fulfillment, ng satisfaction. Okay? Sasalubungin mo yon this month. Gagawa ka ng paraan para makuha siya. Okay? Halimbawa, ang wish mo ngayon ay makabili na ng bahay this month. So, gagawa ka ng mga paraan this month para makalapit ka sa wish na to. Mag-iipon ka, tatawag ka na sa bangko kung pwede ka mag-loan, o kaya titingin ka na sa mga real estate agents para maghanap ng bahay na swak para sa'yo. Parang ganyan. O kaya, pangarap mo makakuha ng AFAM, halimbawa. So, sasali ka sa mga online dating apps, titingin-tingin ka ng mga DM, ganyan. O kaya pupunta ka sa labas, sa mga party sites kung saan nandun madalas yung mga AFAM. No? Kung ano yung goal mo, kung ano yung wish mo, gagawa ka ng something para umikot yung energy sa'yo at makuha mo siya. Parang ganyan. Okay? The 9 of Cups, meron kang the 10 of Pentacles. Yes? Sabi dito, kapag gumalaw ka ngayon patungo sa mga goal mo or wishes mo, makukuha mo siya at long-lasting ito. This is something na tatagal sa'yo for a very, very long time. Kaya anong dapat gawin? Salubungin mo itong manifestation. Salubungin mo itong wish mo. Because ito na yung start ng talagang kapayapaan sa buhay na parang hindi na ako kailangan mag-isip, hindi na ako kailangan mamroblema, hindi na ako kailangan matakot dahil stable na, long-lasting na para sa'yo at saka sa pamilya. Kaya anong dapat gawin? Sabi ko kanina, salubungin ang goal, salubungin ang wish para nang sa ganun maganap talaga para sa'yo. Okay? Kailangan maramdaman ng universe kasi na handa kang yakapin at handa kang papasukin yung energy na yon sa'yo. Example, balak mo na talagang i-open ang sarili mo para makapasok sa call center. Si universe ang gagawa ng paraan para makahanap ka ng call center job na swak para sa'yo. Natatagal ka doon, long-lasting at aangat ka. Parang ganon. Okay? So, isigaw mo yan kay universe today para magets niya na ito yung gusto ko po, gagawin ko po tong kilos na to para makasalubong ko siya. Okay? In the area of what you need to focus on, meron ka the Ace of Wands. Mag-focus ka sa bago. Meron kang bagong pintuan, bagong trabaho, or bagong opportunity na medyo kabado ka. Kaya ka siguro na problema ngayon kasi iniisip mo, kaya ko ba yun? Magbubunga ba yun? May power ba talaga ako to do that? Magkasucceed ba ako dyan? Aangat ba ako dyan? Ito napakaganda ng opportunity. Exciting to Kahit ako ramdam ko dito na excited ka for this. So now, Pisces, be confident in yourself. Ilaban mo to, kunin mo to, sunggaban mo to. Ito ang lulusaw sa lahat ng heartbreak mo. Promise, okay? Ace of Wands, you have, the End card. Itong bagay na ito, sinasabi ng yung spirit guides na panahon na para mag-transform. Panahon na para lusawin yung lumang buhay mo at pumasok ka sa new beginning, new world, new life. No? Kaya kung kailangan tapusin yung dapat tapusin, stop na yung dapat i-stop, gawin mo ngayon para makapasok na to. Sabi ko nga dati, kapag yung kamay mo punong-puno, at ayaw mong bitawan, ayaw mong itapon, ayaw mong tigilan yung katigil-tigil na, paano papasok sa kamay mo yung bago? Kaya you need to let go. Let loose. Open yourself para nang sa ganun yung bago makapasok sa kamay. Okay? Importante yan.
In what's coming in, meron kang stepping into power. You are strong beyond measure. Yes, magaling ka, mahusay ka, kayang-kaya mo to. Kaya huwag mong pagdudahan ng iyong sarili. Meron kang abilidad na lamang sa iba. Meron kang kakayanan na kaya mo makipagsabayan. Kaya believe, 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 you can accomplish anything. Okay? In what's coming in, meron kang the Four of Swords. Ramdam ko dito this month darating yung answered prayer mo. Meron kang dinasal tungkol sa isang painful experience. Sasabi mo, God, if you want me to change my life for the better, give it to me. Ibigay mo yung manifestation ko. Ibigay mo yung bagong simula na kailangan ko para makaahon na ako dito. And I'm hearing talaga that prayer will be answered. Nakita ko rin dito na kung marami kang pinoproblema at marami kang heartbreak, talagang panahon din to this month. Maghanap ka ng mga araw this July para magpahinga. Para lumayo, bumitaw, at panandali ang magkaroon ng vacation. Para nang sa ganun, makapag-recharge ka, maghilom ka. No? So that makabawi ka na. No? Meron ka talagang mga bagay na kailangan mo ng bitawan, i-let go, isuko, isurrender. Nang sa ganun, yung buhay mo ay maging bukas sa mga bago. Okay? The Four of Swords, the Ace of Wands. Yes, binalik tayo dito. Kailangan talagang isurrender mo na ang sarili mo. God, kung talagang para sa akin yan, kung yan talaga yung ruta ko, sige, gagawin ko na. Sige, pupuntahan ko na. Wala nang question, wala nang takot, wala nang pagpuwersa, wala nang pagpigil. I will follow you. I will do this. I will enter this. I will bravely, bravely, bravely accept itong new journey na binibigay mo sa akin. Okay? You have the power, you have the ability para magawa tong bagong ito. Kaya huwag ka nang magdalawang isip or magduda pa. Okay? Para sa'yo talaga yung tadhanang yan. In your divine messages, meron kang nothing will come of this situation. Yes, yung labis sa pag-iisip, yung labis mong pagkapit sa mga bagay na dapat mo nang sukuan, dapat mo nang bitawan, walang mangyayari kung kakapitan mo yan. Buburuhin ka lang yan. Gagawin ka lang niyang alamang or bagoong dyan. So let go, let go, let go and face something na talagang alam mong magpapaganda para sa'yo. Darating din yan. Nahaharangan lang dahil sobrang stress mo. Okay? In your divine messages, meron kang the Four of Wands. Alam ko na marami kang gustong tumbukin, tuparin, patungkol sa mga bagay na pampamilya. Makaanak or makabili ng bahay, makasupply sa needs, makabayad sa bills, mapagraduate yung kapatid or anak, or magkaroon ng stable na pamilya, stable na family life. Sabi dito, huwag kang bibitaw. Huwag mong hayaan na yung nakaraan mo, mga experiences mo, ang magpahina ng energy mo o magpahina ng kumpiyansa mo. Susugod tayo, lalaban tayo, tutumbukin natin yung goal natin ng walang takot at dire-diretso lang. Okay? Ngayong buwan din ito, parang meron kang i-celebrate. Ikaw at ang pamilya mo. Nakita ko dito may malaking celebration, maaring graduate na yung anak or makapasa sa isang scholarship or pasok ka na sa isang training, tapos na yung interview, or merong malaking milestone talaga para sa family. Congratulations. Four of Wands, the Queen of Wands. Yes. You are now brave and strong and happy na parang, sige, sugod, laban. Ngayon, babalik yung kumpiyansa mo. Yung lakas ng loob mo na parang, sige na nga, gagawin ko na. Sige na nga, pupush ko na. Sige na nga, sisimulan ko na. That confidence will help you para bumilis ang andar mo patungo sa goal. Congratulations. In your fortune, meron kang firecracker excitement. Meron daw exciting event this month para sa'yo. Claim this, it will be yours. You also have grasshopper situation in the balance that require careful handling. Sabi dito, magdahan-dahan ka lang daw. Kaya nga siguro pinapayuhan ka talaga na magpahinga muna, relax muna, para dahan-dahan mo maasikaso yung mga dapat maasikaso. Okay? You also have beetle, good fortune. Wow! Kapag nakakita ka ng isang salagubang, uwang, ano bang tawag sa inyo ng salagubang, this is your confirmation na meron kang magandang fortune na aabangan this month. Okay?
You also have, well, family wish come true. Sabi ko nga, meron pang pamilya. Congratulations. Meron pang matutupad na pampamilya para sa inyo this July. I-claim mo na yan para sa iyo yan. In your fortune, meron kang the Eight of Cups. Kitang-kita ko dito yung paglayo mo. No? Lumalayo ka na sa rason ng heartbreak. Lumalayo ka na sa rason ng pain at na-realize mo, ay, tama na yan, ayoko na. Bitaw na ako. Di na ako masaya, di na ako fulfilled, hindi na ako energized, hindi na ako satisfied. And now you are walking away. So, napaka-fortunate nito dahil magagawa mo na. May power ka na. Matapang ka na ngayon para iwan, layuan, at sukuan. Yung alam mong, tama na yan, okay na yan. Ginagawa ko ng tanga sarili ko. And now you are walking towards what will make you fulfilled. What will make you happy? What will make you satisfied and successful? Lalarga na tayo, simula na to ng pag-alis mo at pag-transition mo sa isang bagay na talaga magpapabago ng buhay mo. Okay? Eight of Cups, the Magician card. Magician po ay manifestation card. Talaga namang pupunta ka na doon sa area ng buhay mo kung saan doon matutupad yung manifestation. Hiniling mo to, no? Sabi mo, God, baguhin mo buhay ko. God, ipunta mo ko, dalhin mo ko sa magpapaligaya sa akin. Kaya ayun, inaalis niya yung hindi para sa'yo para magkaroon ka ng push, para magkaroon ka ng gigil ngayon na puntahan talaga yung gusto mo. You have the ability to make the impossible possible. Kayang-kaya mo to. The time to act is now. Congratulations. In the area of your near future, meron kang the Two of Wands. In the near future, ramdam ko dito na aalis ka na sa comfort zone mo. Meron ka ng buong plano. Parang sabi mo, okay na, nakaplan siya na, lalarga na. Wala nang duda, dito talaga ako pupunta. Kung naman tong bansa, lugar, probinsya, or bahay na pupuntahan mong bago, diyan yung kaganapan ng pangarap mo. Kitang-kita mo na yung buhay na kaya mong kunin, kaya mong sungkitin. At ngayon, ang tabayanan mo, 2 weeks or 2 months after watching this video, pupunta ka doon sa isang bagong teritoryo or bagong journey na alam mong magpapaangat sa'yo. Totally nakawala ka na dito at ready ka ng isulat ulit yung mga gandang kapalaran sa'yo for the future. Okay? Two of Wands, the Two of Pentacles. Two po, ang dalawang two ay indikasyon ng alignment. Talagang nakatadhana sa'yo itong move na ito. Ibig sabihin, kung ano yung pinapagawa sa'yo sa langit, ginagawa mo ngayon. Dumediretso ka talaga sa nakatadhanang ruta para sa'yo. So, Two of Pentacles, balansehin lahat ng bagay. Okay, hindi pwedeng, yun na yun. No. Lahat ng options, lahat ng pagtimbang gagawin mo ngayon para matiyak na tama tong action natin. Ngayon, kitang-kita ko dito na magiging super busy ka. Marami kang dapat asikasuhin. Maaring marami kang sleepless nights. Pero importante yan para magawa na yung plano. Kaya daanan mo, idiretso mo, keep your balance, everything will be working out para sa'yo. Okay? Congratulations. Ang missing puzzle piece para kay Pisces, para totally masolve na yung manifestation na yan, the Knight of Cups. Sabi dito, Pisces, kailangan i-offer mo na yung naramdaman mo. Kailangan ilaban mo na yan. Kung ano yung nais ng puso, idiretso, ibigay, iluwal sa buhay. No? Panahon din to para alamin sa puso mo, ano na ba yung estado ng aking naramdaman? Ano na ba yung balak kong tumbukin? Ano na ba yung kamahal-mahal sa buhay ko ngayon? Ano ba yung importante ngayon? Kasi kapag nalaman mo yan, alam mo na kung ano dapat mong gawin. Halimbawa, nanggaling ka sa heartbreak, tapos sabi ng puso mo, ngayon, gusto ko na magseryoso sa trabaho. So alam mo na kung ano pupuntahan mo this July. Trabaho. O kaya na-realize mo, ay, ayoko na dito, masakit na, painful na, maghahanap na ako ng bagong amo. No? Dahil yun ang pakiramdam mo, yun ang nasa puso mo, doon ka liligaya, yun ang focus mo ngayon. Kaya Pisces, I want you to ask yourself, what do I desire? What do I want? What do I really feel? Panahon to para maging tapat ka sa iyong sarili at aksyonan mo yung talagang naramdaman mo. Panahon na para gawin yan this month.
Knight of Cups, the King of Cups. Yes, King of Cups all about emotions. All about what you feel, what makes you happy, what makes you satisfied. Nakita ko dito na panahon na para kausapin mo itong taong ito na magpapalinaw ng intention mo. Kailangan dito ng heart-to-heart talk na parang, uy, friend, or uy, tatay, or uy, tito, or uy, kaibigan. Sa tingin mo, ano ba yung dapat kong gawin dito? Itong heart-to-heart talk na to ang magpapalinis, magpapaluwag ng iyong puso at isip para kunin mo na or tumbukin mo na yung para sa'yo. Okay? Importante yan. Kaya maging tapat sa puso, maging tapat sa gusto para nang sa ganun dumating talaga yung para sa'yo. Okay? So Pisces, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo na yung question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have 7 of Swords, the 5 of Pentacles, and the 10 of Swords. At the bottom, you have the 4 of Pentacles. Alam ko, pilit mong niyayakap, pilit mong pinaglalaban yung question mo na yan. Kasi sabi mo, importante sa akin to, gusto ko to, pero parang sobrang gigil mo, sobrang yakap mo, lalo kang nahihirapan, or lalo kang nabibigatan. Sabi dito, Pisces, you need to really find a new strategy. You need to really make a bold, a newer move para sa buhay. Takot kang gumalaw eh. Takot kang mag-experiment. Takot kang mag-explore. Takot kang pumasok sa mga bagong journey. Kasi nga masyado mong inaalagaan ang sarili mo. To the point na malungkot ka na dyan, down na down ka na dyan, nag-i-struggle ka na, pero ayaw mong gumalaw eh. Takot ka eh. Takot ka na i-shake yung boat. Takot ka na baguhin ang buhay mo or gumawa ng bago. Kaya ayan, nakalugmok ka dyan. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo makita yung potential ng buhay mo. Huwag kang makontento lang sa comfort zone, sa iyong ginagalawan na disyerto naman na eh. Mahirap na, struggling ka na, pero umiiwas ka pa rin sa mga dapat mong gawin. Panahon to for you, Pisces, to find another way, find another move. Itong ginagawa mo to ngayon, lalo kang nahihirapan, lalo kang nagdurusa dyan. Okay? So, bitawan na. And palayain mo sarili mo dahil meron pang bago naghihintay. Okay? Ibangon ang sarili ko, walang tumutulong, kung walang umaagapay sa'yo, tumayo ka dyan. At maghanap tayo ng bagong ruta na mas magbibigay sa iyo ng stability, fortune, at pag-asenso. Yung question mo, ramdam ko dito yung bigat, yung hirap, yung frustration, yung negativity, yung sobrang desperation. This is not for you. Panahon na para bumangon ka para sa bago. The answer for now is no. Okay? Importante yan na ma-realize mo. So Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July manifestation. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.